Luluto nga pala tayo ng ginataang tulingan mga inay for today's video. Hello po mga inay, kamusta po kayo? For today's video nga ay magluluto nga tayo ng ginataang tulingan para sa ating hapunan. Nabili ko nga pala ito mga inay, yung tulingan at isang buo nga ito mga inay. Nasa 1.6 kilos nga ito at dahil nga masyado na itong marami para sa amin ay naghanap nga ako ng kahati mga inay nang sa ganun ay hindi naman ito mabigat nga para sa amin. 100 nga pala kasi yung per kilo nito mga inay at 1.6 siya kaya 160 yung babayaran namin dahil nga hati kami nung kasama ko kaya tag 80 pesos nga kami dito sa isang tulingan. Fresh na fresh nga ito mga inay dahil kakadunggo nga lang nung bangka galing sa laot at buti na nga lang mga inay pinayagan nga kaming bumili nitong kanilang nahuling tulingan. Minsan nga kasi mga inay kapag kaunting nga lang yung huli nila ay hindi ka nga din talaga makabili gawa nga kasi nakakontrata na nga kasi ito yung kanilang mga huli nga doon sa mga taong nagpakonsumo sa kanila. Nung natapos na nga ako mga inay maghiwa-hiwa ng ating tulingan ay kumuha na nga ako nitong ating kamyas dahil papaksiwin ko nga muna pala ito mga inay at talagyan natin ito ng kamyas pampaasim. Gamit nga nitong buho mga inay at itong litro nga ng soft drinks ay nakakuha na nga ako nitong ating kamyas at yan nga pala yung ating mga nakuha mga inay na kamyas. Konti nga lang ang kinuha ko pero okay na yan dahil nakakaasim na yan sa ating paksiw. Dito naman tayo ngayon mga inay sa ating mga sangkap, sili, bawang, sibuyas at tuya nga lang yung ating ilalagay dyan sa ating pinaksiw. Hindi ko nahihiwain yung sili natin dyan mga inay dahil meron nga tayo mga batang kasamang kumain. At sumunod naman mga inay, ito namang ating kamyas, hinati ko nga lang ito sa gitna nang sa ganun mga inay ay mabilis lang itong kumatas sa ating lulutuing paksiw. Nung natapos na ako dyan mga inay ay unti-unti ko nang isinilansan yung ating isda nga dito sa ating kawali nga. Nilagay ko ng maayos mga inay para hindi naman siya maduro kapag naluto na. Pagkatapos ay inilagay ko na itong ating mga sangkap kasama na yung ating kamyas at tinimplahan na natin ito ng kaunting toyo, asin at naglagay ako ng kaunting mantika dyan mga inay pati na rin magic sarap. Hindi na ako naglagay ng suka mga inay dahil meron na nga tayong kamyas pampaasim. Naglagay lang ako ng kaunting tubig at pagkatapos nga ay isinalang ko na ito sa ating kalan. Hayaan lang natin kumulo ito mga inay nang sa ganun ay maluto nga itong ating pinaksiw at kapag ganito na nga siya mga inay ay pwede na nga nating ilagay yung ating gata. Hindi na nga ako nakapag-record mga inay kung paano ako nagbunot at nagkudkud nga nitong ating niyog dahil nga medyo struggle talaga mag-video mga inay kapag ikaw lang isa at wala kang katulad. At pinagpawisan talaga ako ng malagkit dyan mga inay habang nagbubunot. Flex ko nga lang pala itong aking okra mga inay at ngayon nga luto na nga pala itong ating tulingan at pakuluin lang natin ito mga inay para nga makuha natin yung ating gustong texture ng kanyang sabaw. At nung naluto na siya mga inay ay nilipat ko nga lang ito sa kabilang kalan para makapagsandok na nga ako mga inay at kita nyo naman kung gaano kasarap yan yung ating kinata ang tulingan. Habang nagsasandok nga ako dyan mga inay, panay lunok din ako ng aking laway char. Nako, lagot na naman itong ating kanin mga inay at ang ating bahaw, panigurado ubos na naman ito sa atin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po ito mga inay. Thank you so much. Have a nice day po.